Tayo ay kapwa para sa lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Sumagot si Jesus. Ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo. At ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Tama ang sagot mo, sabi ni Jesus. Gawin mo iyan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Upang huwag siyang lumabas, nakahiya-hiya, nagtanong pa ang lalaki. Sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus. May isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa 3 ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya, tugon ng dalubhasa sa kautusan. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, humayo ka at ganoon din ang gawin mo. Dalawang bagay ang dapat tayong maintindihan sa kwento ngayon ni Kuya Jesus, mga bata. Una, ang tungkol sa relasyon ng mga Israelita at ng mga Samaritano. Ang dalawa ay mahigpit na magkaaway. Bukod sa magkaiba ang kanilang paniniwala, inihahalin tulad ng mga Israelita na marumi ang Samaritano. Ganon din ang pakikisalamuha sa kanila. Ikalawa, ang daan mula sa Jerusalem papuntang Jericho ay sadyang delikado, mga bata, dahil liblib o tago ang daanan na iyon. Paborito itong tambayan ng mga masasamang tao para mambiktima ng mga nagdadaan. Kaya minsan na itong tinawag na kalsada ng dugo dahil sa dami ng mga nabibiktima sa lugar na ito. Kaya naman ginamit ni Kuya Jesus sa kanyang kwento ang mga Israelita, Samaritano at ang daan papuntang Jericho upang ipakita sa atin kung ano ang ibig sabihin ng pakikipagkapwa. Bagamat alam ng Samaritano na Israelita ang biktima, hindi nagdalawang isip ang Samaritano na tulungan ang biktima. Hindi niya inisip na magkaaway ang kanilang lahi. Sa halip, habag at awa ang umiral sa kanya. Kaya agad-agad lumapit siya, hinawakan, binigyan ng first aid ang mga sugat nito at dinala sa manggagamot para tuluyang gumaling. Nag-promise din siya na babalik para magbayad kung may kulang pa sa ibinigay niya. Ganito ang ibig sabihin ng pakikipagkapwa, mga bata, ang maayos na pagtrato at paggalang natin sa ating kapwa-tao.
kahit hindi natin sila kilala. Sa makatuwid, ang pakikipagkapwa ay ang pagmamahal na dapat natin ipinapakita sa iba at siyang ninanais ng Diyos na gawin natin araw-araw. Ito ang ibig sabihin sa katesismo ng simbahan. Ang magmahal ay isang batayan at likas na bukasyon sa lahat ng tao. Kaya naman, tinuruan tayo ni Kuya Jesus sa kanyang kwento na una, kahit hindi natin kababayan, hindi kadugo, lalapitan at tutulungan natin ito dahil tao din siya, kagaya natin, at nangangailangan ng ating pagdamay. At ikalawa, kahit may awayan na nagaganap sa inyong dalawa, gagawa ka pa rin ng paraan para sa ikagaganda at ikabubuti ng kalagayan niya. Paano tayo magiging tunay na kapwa sa iba mga bata? Una, huwag mamili ng taong gagawan ng mabuti. Maging mabuti at matulungin tayo kahit kanino at kahit saan. Kahit ginagawan pa tayo nito ng masama. At ikalawa, huwag maghintay ng kapalit na papuri o pabuya. Hayaan ang Diyos ang magbigay sa atin ng gantimpala.